Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, QTM's Fishard. And for today's video ay mag-update ulit tayo mga gar sa ating Fishard. Today is July 25, 2024, araw ng Webes at gabi na ulit mga gar. So, hindi ko alam ulit kung kailan ko ito ma-upload, but today is July 25, 2024, araw ng Webes. So, update na agad tayo dito mga gar sa ating mga MSSBT, no, na nagkaroon ng mga clamp fins nakaraan siguro sa sobrang lamig. So, di ba nung nakaraan nilagay natin dito ng heater. So, tinanggal na natin at ito na sila. Medyo nakaka-recover. Ang problema no, nagkagatan sila ng mga buntot. So, madami yung nagkaroon ng mga punit, no, tapos pumalik na ulit yung kanilang mga buntot. So, nasa 8 piraso lang ata to o 7 piraso na lang yung natitira dito kasi tinanggalan natin to na nakaraan ng isang breeder, no, dito tayo nakakuha yung tumalon na breeder, tapos meron tayong isang kinuha na halos hindi na talaga naka-recover. So ito na lang yung natira. So ayan, so tinanggal natin dito mga gar yung kanyang heater at nilipat natin sa flower horn. Kasi nung nakaraan mga gar, itong flower horn natin nung sunod-sunod yung ulan, no, dahil may bagyong Karina, nung sunod-sunod yung ulan, nag-clamp itong fins ng ating flower horn at nagtatago na lang siya sa gilid, tapos hindi na siya nagre-respond, no, sa pagkain. So siguro dahil sa sobrang lamig ng tubig at umaanggi kasi dito mga gar pagka umuulan. So ang ginawa ko ay nilipat natin yung heater sa kanya kasi ayaw natin na magkasakit ito, baka disgrasya itong ating flower horn. So nilipatan natin siya ng heater, tapos pagkalipat natin sa kanya nung umaga, no, kinakapunan ay naging okay na siya agad at kung mapapansin nyo, no, active na siya uli. So kinokontian ko muna ito ng pagkain. Dati ang binibigay ko sa kanya ay 12, no, na pieces ng Pokiko, no, tapos ngayon binabalik ko siya sa pakonti-konti lang muna para medyo ma-recover pa siya kasi syempre galing siya sa ganung state, so pa-recoverin talaga natin, pero active naman na siya. Ayan, nakulit na siya uli, minumove niya na naman yung mga bato. Ito lang talaga hindi niya ma-move dahil napakalaki. Update dito tayo dito mga gar sa isang set natin dito ng MSSBT na 4 na piraso. So dito tayo kumuha nung nakaraan ng breeder, no. Ayan, magaganda sila kaso medyo may punit lang kasi talaga yung isa. Ayan, dito tayo kumuha ng breeder at mabuti na lang mga gar, no, hindi na siya tumalon at ando na silang tatlo, no, isang trayo yung kinuha natin. So ang problema, no, may bumili sa atin kahapon ng isang trayo at ngayon nag-update siya na matay daw. So hindi pa kami nag-usap ng maayos, no, at inaalam ko kung bakit namatay kasi buhay naman na nakarating sa kanya and namatay daw yung binigay natin sa kanya. So aalamin ko pa yan mamaya, no, kung ano yung reason kung bakit namatay kasi buhay naman kasing dumating sa kanya at sinendan ko sa kanyang video and maganda yung kanyang status na binigay natin sa kanya kasi malalakas yun. Bata kasi talaga binigay natin sa kanya na lalaki. So dito 3 na lang yan sila and supposed to be may order na nga sana yan ang dalawa, no, nakuha na sana yan. Ang problema lang hindi pala natin natanong yung location, taga Pangasinan pala siya. So hindi kasi tayo nagdi-deliver through LBC, no, lalamove lang tayo kaya within Metro Manila lang talaga yung ating nagiging customer. And siguro yung iba, no, na medyo malayo na nagre-risk ng SF, no, yun yung nagiging customer natin. Pero pagka ayaw, no, lalo na yung Pangasinan, sobrang layo niyan, kailangan yan LBC or JNT. Kaso wala tayong ganon kasi nga hindi tayo nakakakuha ng permit. So wala na talaga to, no chance. So antay na lang ulit tayo ng mga bagong customers. Ayan, may naka-reserve naman na kukunin niya daw sa Sabado. So hindi ako sure kung tutuloy talaga siya sa Sabado, pero return buyer na natin siya. Tapos update din tayo dito sa ating mga tuxedo koi na short body. Ayan, medyo bumibilog na yung katawan nila dahil pinakain na natin sila ng to be fixed, no. To be fixed na yung pinapakain natin sa ganito kaliliit na mga fry. So kaya medyo bumibilog na rin sila and mapapansin nyo, no, may mga cup na rin yung iba natin dyan. So ito lang yung malungkot, no, kasi yung may isa tayong set, no, ng mga male na Santa Claus ay nagkasakit. So binababad natin sila sa ganito, no, sa ating mahiwagang gamot, no, asin at methylene blue. Nasisira ulo. Tapos ito yung ating HBRRD na 5 piraso. So dito meron tayong 2 male at 3 female. So 5 piraso lang yan sila kasi isang batch lang din yan sila. Alam ko pang ano yan sila na batch.
Pangalawang batch ito sila. Kasi tatlong batch lang naman yung HBRRT natin. Ito yung pangalawa. So medyo lumalaki na rin sila dahil nababawi na rin sila natin sa pakain ng to be fixed. Andito pa rin yung mga Singa Blue natin ng mga female. So ano lang ito, for pairing purposes lang to sa mga male natin na nilalagay, no, para may kasama silang mga calves na babae. Tapos update na rin tayo dito mga gar sa ating silver belly na koi. 4 na lang sila, namatay yung isa mga gar kasi dito yan dati. Hindi natin siya napansin na namatay pala siya and bumaho yung tubig dito, kaya napilitan tayong ilipat natin dito yung ating silver belly na koi and 4 na lang sila. So nung nilipat natin sila dito, medyo sumigla sila ulit at gumanda yung kain nila. Yung nandito na mga fry, no, na ABT, no, kinuha na natin. Tapos nilipat na natin sila sa medyo malaking lagayan. So dito natin nilipat mga gar yung fry, no, ng ating ABT. Ito yung binuga ng Big Mama, no, na nabili natin. So 58 pieces ito mga gar, no. Hindi ko alam kung kumpleto pa rin sila, pero nung nilipat natin sila dito, nasa 58 pieces ang binuga ng ating Big Mama na ABT, no. Kakabili lang natin. Tapos dito sa ilalim, nilipat na rin natin dito yung mga P-dirt koi natin. Ayan, kung mapapansin nyo, no, medyo lumalaki na rin sila dahil nga nalipat na natin sa medyo malaking lagayan. So P-dirt koi ito, no, ito yung last batch ng P-dirt koi bago namatay yung ating breeder. Tapos ito yung last batch ng ating HBRRT, no, bago din namatay ang ating mga breeder. Hindi ko to bilang pero sobrang dami din nilang mapapansin yung mga gara yan. And busog kasi kakapakain lang yan. Tapos ito yung first batch natin sa ating HBRRT Red Rose Tail. So kung mapapansin nyo, no, medyo bumibilog-bilog na yung kanilang mga buntot. Ayan, no, round tail na yan, no. Ayan, mga ganda na rin. So ang bilang ko dito ay 8 to sila and 2 lang pala yung female dito at 6 talaga yung male. Kaya ewan ko kung paano ko to ano, kasi siguro magbi-breed na lang ulit ako nito, no, kasi ang nandun, no, sa second batch natin ay 3 lang yung female doon, tapos dito may 2 female. So meron lang tayong 5 female, tapos meron tayong 6 dito na male at 2 doon, so 8 male ang meron dito. So aantayin pa natin to, no, para may pang partner tayo. Kung hindi ko pa alam kung ilan yung magiging labas ng mga to. Tapos sa P-dirt koi naman natin, ayan. So may mga lumalabas-labas na, no, na pang ilan-ilan na may mga cap yung ulo, pero medyo marami yung wala. Pero antayin pa rin natin, no, na lumabas yung mga cap nila. Ayan. Pero yung may mga cap sa ulo, no, kung mapapansin yung mga gar, ayan, platinum na lang talaga yung kulang. Kasi kung yung ears, ayan, nagde-develop na yung mga black ears nila. Ayan, no, maliliit pa yan pero nagde-develop na yung mga black ears. Ang kulang na lang is yung platinum. Kasi yung cap, ang ganda na ng pagkakakap, ang ganda din ng katawan, yung pulang-pula yung buntot, round tail din, tapos yung kanyang ears ay black na din. Ang problema na lang is yung platinum. So sariling gawa lang natin to mga gar, hindi natin to inaasahan sa P-dirt na nabili natin dati. Andito din yung ating RDSS, update na rin natin to. Ayan, kung magagar mapapansin nyo, no, may isang male na medyo malabo lang kasi ang lagayan dahil medyo malumot talaga tong tank na to. May isang male na nagpapakita ng magandang potential, no, maliit pa lang siya pero may pattern na, no, may snake skin na siya. Ayan. Wow naman! Wow! Malamang ito yung magiging next breeder natin. Ayun siya, oh. Ayan, maliliit pa to halos. Mapapansin nyo dyan sa taas na view. Ayan. So, ang sisiba nito kumain. Ang sisiba talaga nila kumain ng to be fixed. So, halos bino-overfeed talaga natin to ng to be fixed. Binababaran natin kasi nga nauubos naman talaga nila. Ayan. Tapos yung nandito natin ng mga full gold, no? Ayan, mga halo pa yan, may male pa to dito. Pero ito, mga female na lang talaga itong titira dito. So ito medyo malalaki ito ng mga female, no? Ito medyo halo pa yung mga size nito. So ito yung mga huling lumaki dahil nabansot sila ng kaunti. Dahil dati kasi hindi na tayo naghihiwa-hiwalay ng mga isda. Ngayon kasi talagang hinihiwalay na natin, sinasizing natin para makakabawi yung iba. Tapos dito may mga fry din tayo, no? Ito P-dirt ito na mix, no? P-dirt at saka P-dirt koi na nag-mix na. Tapos ito ang ating P-dirt koi din to, pero ilang piraso lang din. Yan, ilang piraso lang din ito na P-dirt koi. So dyan na lang natin sila nilagay. So update ulit natin dito mga gar, yung ating female na bumuga ng 58 pieces na fry. So andyan siya, malaki pa rin yung tiyan. So hindi natin tiyan nilalagyan ng male kasi malaki naman yung tiyan niya eh. So bubuga pa yan siguro malamang. Kaya binababaran lang natin siya dyan, hayaan lang natin, kumakain din naman siya. So yan na lang siya muna. Tapos ang update na rin tayo mga gar sa ating mga available na mga guppies.
Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayan, available pa rin mga gar yung ating mga full gold. Mga full gold natin na male, tapos yung mga full gold natin na female na available din mga gar ay nandito. Ayan. Tapos, yung ating MSSBT sa available na rin mga gar. Ito yung mga female natin na MSSBT. Ayan. Tapos yung mga male natin na MSSBT, meron tayong 3 dito. Ayan. Tapos meron din tayong available dito na MSSBT na mga male mga gar. Andito sila. Yan. So okay yan sila dito kasi ito lang naman yung nag-clamp yung mga fins dahil siguro sa sobrang lamig na nakaka-recover na rin kahit papano. Pero dito tayo kukuha. Ayan. Tapos meron din tayong mga male na full gold dito. Tapos available din mga gar yung ating Santa Claus. Nandito yung mga female natin na Santa Claus. So 2 tank yan. Tapos may male tayo dito na available din na mga Santa Claus mga gar. So ayan o. So available din yung male natin na Santa Claus mga gar. Ito sila. Yun. Tapos mayroon din ditong male na Santa Claus, no, kahit paano nag-red na siya, yan, no. Tapos meron din tayo dito. So medyo may mga mangilan-ngilan na tayong mga male na available kaya pwede na ulit tayo mag-out no ng Santa Claus Lagapi. Kasi marami tayong mga female. Ang kulang lang talaga natin is yung pang-pair natin ng mga males dahil medyo na-delay yung kanilang develop no ng red coloration. Tapos dito mga gar yung ating MSSBT no nakakaano lang natin. So may mga lumalabas na naman no ng mga male. So itong weekend siguro tatanggalin ko na naman yan diyan. Yan ang mga garo, lalaki na rin nila. So may nakahalo lang na medyo maliliit na siguro naiiwan. Yan, malapit lang din yan. Bilis talaga lumaki mga gar pag to be fix yung gamit. Ang danger lang talaga no pag untreated yung makuha mong 2B picks, thank you ka talaga no dahil sa pagkakasakit talaga yung mga gapis mo. So buti na lang yung kinukuhanan natin ng 2B picks ay medyo maganda yung kanyang mga supply. So nandito yung mga maliliit natin na mga male no, medyo lumalabo na yung camera natin. Nandito yung mga male natin no na mga MSSBT. Ayan, mapapansin yung mga gar. Andun sila sa gilid nagtatago. So 2B picks din ang pinapakain natin dito. Ayan, kasi kumakain ito ng 2B picks itong mga last batch natin no, ng MSSBT. Ito kasi hindi, no? Hindi sila kumakain ng 2B picks. Saka ito rin hindi sila kumakain ng 2B picks. Kaya mga batang BBS talaga yan sila. Mga arte. Dati ang lalakas kumain ng 2B picks nito. Tapos ito din. Kaso ngayon, no, hindi nila pinapansin. Tapos pagka may tumulo dyan, parang nandidiri sila, no? Sikalat sila. Tapos nagwawala sila. Ganun. Parang ayaw nila makakita ng 2B picks. Nakatikim kasi ulit ng BBS eh. Kaya ayun, bumalik sila ulit sa BBS. So wala naman tayong magagawa para maging okay lang talaga sila, no? Kailangan natin silang i-BBS talaga ito. Pero ito naka 2B picks. Tapos the rest, no? The rest naka 2B picks maliban sa mga fry natin. Ayan. So, pinaantay lang din naman natin ito lumaki-laki ng kaunti. No, pag lumaki na yan ng kaunti, 2B picks na rin yan upgraded. Tapos ito kasi medyo maliliit pa talaga eh. Tapos mga gar, yung nandito no, na nagkaroon ng dropsy, no, pagkatapos niyang bumuga ng napakaraming fry din. So, may ilan-ilan, no, kasi 'di ba premature yung mga fry na binuga noon. May mangilan-ngilan mga gar na nabuhay. So mapapansin nyo lumalangoy-langoy sa ilalim no. So buhay sila. Ayan, siguro patingin ko yung bilang ko mga mahigit 10 din yung buhay. Tapos kung mapapansin yung mga gar, buhay na buhay pa rin yung female natin. So medyo nawala yung kanyang dropsy mga gar. Medyo hindi na masyadong nakaangat yung kanyang mga kaliskis. Ayan, kung mapapansin nyo. Medyo gumaling siya. Ang problema, pumayat no kasi nga hindi na natin pinapakain. Pero yung kanyang mga kaliskis bumalik no sa dati. Kaya siguro tingnan natin baka mabuhay ito no. Kaya dito lang natin siya nilagay. Ayan, diyan pa rin siya para makapiling niya yung kanyang mga anak. Tanga talaga. So ayan siya. Tapos may pina-project tayo dito mga gar na isang strain na gusto natin gawing stable. Kasi yung Santa Claus natin mga gar, yung parang pinaka kal niya kasi na lumalabas, dilaw, mga dilaw na mga klase ng gapis, no? Yung ating Santa Claus ribbon, may nilabas siya na albino, no, na ribbon. Albino lang talaga siya, no? Parang madilaw-dilaw yung kulay niya. Tapos may albino kasi red eye siya. Tapos meron siyang ribbon. Tapos yung Santa Claus ng ribbon naman natin, naglalabas sila naman ng mga male na mga parang gold, no? May mga gold dots sila, parang ganon. Parang gold-plated. Tanga talaga. May mga gold dots yung kanilang katawan. So, ginawa nating partner. So, nandito yung female. Ayan. Andiyan yung sinasabi kong albino, no? Ayan siya. Oh. Para siyang ABT na ewan. Parang ganun.
Tapos yung kanyang male niyan ay parang gold dust, no? Gold dust guppy siya kasi may mga dust siya na parang dotted na kulay gold. So hindi ko lang siya makita. Andun siya, no? Ayun siya, oh, yan. Yan, no? Kulay dilaw din siya, tapos may mga gold siya in reddish na color sa kanyang katawan. So, pinartner natin silang dalawa, try natin kung ano yung magiging kalabasan. Ayun, baka makabuo pa tayo dito ng sariling strain ng gapi. Pero gusto kong palabasin, no, yung gold dots. Yung katulad ng male, no, na ma-enhance pa siya, tapos may ribbon pa, no, parang ang ganda. Yan, no. Para siyang para siyang may mga dots sa katawan na gold. So gold na yan, yan siya, oh. So yan ang gusto kong maging kalabasan, no, para siyang pwede siyang tawagin, no, na gold dotted guppy. So ayan, may mga kasama pa yan siya, mga ganyan ding klaseng male, hindi ko pa kasi napagsasama-sama. Tapos mga ganyang klase din ng female kaso hindi albino. Ito kasi albino kasi siya eh. Tapos medyo takot siya, no, sa female, kaya ang parang plano ko dito, dadagdagan ko ng male para dumami yung male, masundot talaga tong female na to. Pero malaki na kasi yung tiyan niya, malamang may similya na rin yan. So yun, ito yung pinaproject natin na gusto natin palabasin yung ganyang klase na gapi na maging stable, yung ganyan talaga yung lalabas na wala nang ibang lumabas pa ng mga ibang kulay, na para siyang magiging gold dotted gapi, parang ganun na style. So plano ko sana mag water change ngayon kaso ginabi na tayo, no, sa pag-uwi kasi medyo iba yung schedule natin ngayon sa trabaho dahil kakatapos lang, no, ng bagyo. So dahil frontliner, no, may iba yung ating naging schedule kaya di na natin nakuha. Ito pa naman kasi schedule talaga to sana na i-water change. Ayan, kasi nga medyo maliliit yung mga lagayan nito. Kailangan every 2 days or 3 days mag-water change ka talaga dito. So kahapon ito lang yung nagawa natin ni water change, no, yung mga malalaki kasi last natin na water change ito is Friday pa. So winater change natin sila kahapon, no. Tapos ito sinabay na rin natin to na winater change. So hindi natin nagagalaw itong mga maliliit. Siguro try natin to banatan bukas, no. In God's will, bukas ng gabi ulit ito. Nakikita ko medyo okay pa naman, tapos medyo malinaw pa naman yung tubig. At to napapansin nyo nakaraan mga gar, no, tinanggal natin yung mga snail, no, sa ating tanks kasi try natin kasi kung saan ba ang mas maganda, no, yung walang snail or yung may snail. So tingin ko talaga, no, sa setup ko dito sa akin mas okay yung may snail kasi kung walang snail nagaganyan siya, oh, para siyang nagkakaroon ng parang ganyan lumot na brown sa ilalim, tapos kung hinigop mo yan ng siphon hindi siya nadadala, so parang nagiging madumi yung tubig or nagiging parang nagiging dark yung tubig niya. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko na ulit ng snail. Kasi kung may snail kasi, no, nagiging ganto. Kahit matagal nang hindi na water change, parang malinaw pa rin yung tubig. Tapos kitang-kita mo kasi yung dumi sa ilalim. Dahil yung dumi na yan ay dumi ng snail. So makikita mo siya. So mabilis mo siyang masasipon kasi nakikita mo yung dumi. Pag ganto na walang snail, hindi mo nakikita. Kaya blindly lang talaga, sige, higop ko lang ng higop. Kaya binalik ko yung mga snail, no, sa mga setup natin. So may mga snail na layan ulit. Hindi ko na lang siguro paramihin masyado para hindi masyadong madami yung poops ng snail. Pag may snail kasi hindi poops ng isda yung nakikita mo dyan, kundi poops ng snails. Kasi scavenger nga sila, di ba? Ayan. So hanggang dito na lang yung video natin mga gar. Uy, okay ka na. So hanggang sa muli mga gar, ito yung Kuya Tebs na nagsasabing to God be the glory.